Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, 'Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.' Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, 'Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.' At sinabi ng mayaman, 'Kung gayon po, Amang Abraham, ipamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.' Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, 'Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon.' 'Hindi po sapat ang mga iyon,' tugon niya. 'Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.' Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo ang katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung nung isang linggo, naalala niyo pa ba yung kwento ko nung isang linggo? Kwento nino? Hindi. Nung isang linggo, kwento ni Midas. Naalala niyo na? Ang ating narinig, no? Ang aking kwento last week, kwento ni Midas. Anong nagagawa ni Midas? Yan, lahat ng hawakan niya nagiging ginto. Ngayon naman, ang aking kwento ay tungkol sa isang inahing manok
na nangingitlog ng ginto. Ginto pa din, ano? Oo, siyempre. Susundan natin ang kwento ni Midas. Isang inahing manok na nangingitlog ng ginto araw-araw. Siya ay pagmamay-ari ng isang magsasaka. Magsasaka. At dahil nangingitlog ang inahing manok ng ginto, sapat na para sa ikabubuhay iyon ng isang magsasaka. Kaya nga, may mga panahong napapabayaan na niya ang kanyang pagsasaka. No? Bukod sa inahin na manok, meron ding bukid itong magsasaka na ito. Pero, bakit ka nga naman magsasaka kung meron ka ng ginto araw-araw? Hindi ba? Pag meron kayong ginto araw-araw, sapat na ba yon? Hello? Parang ayaw nyo pa yata, no? Lugi pa ba kayo? No? Yung mga mukha naman na ito, no? Talaga, no? Napakwenta na tayo, ano kung bibili natin, di ba? Isang araw, yung dating kasya na isang ginto araw-araw, hindi na nagkasya. Nagulat na ba kayo doon? Hindi. Di ba? Sa atin nga, talaga, no? Kahit na anong dating ng pera, hindi pa rin kasya. No? Siyempre, hindi natatapos ang 88, 99, 10, 11, 11. Oh, tama? Oh, di ba? Ang dami natin kasing gusto. At ganun ang nangyari sa magsasaka. Hindi na kasya ang isang gintong itlog araw-araw. Kaya, isang araw, nang kukunin na niya ang ginintoang itlog, nagdala siya ng kutsilyo. Ang ginawa niya, nang makuha ang isang ginintoang itlog sa araw na iyon, biniyak ang tiyan ng manok. Biniyak. Sa isip ng magsasaka, bakit ako mag-iintay ng araw-araw kung pwede namang kolektahin ko ang ginto ng isang maramihan? Inisip niya, pag biniyak ang tiyan ng manok, makakakuha siya ng maraming ginto. Anong nakita niya? Laman loob. Pero mang ganun, di ba? Natatawa tayo, no? Pwede ba yun? At doon niya napagtanto na ang sumira sa tanging kanyang kinabubuhay ay ang sarili niyang kasakiman. Ang kasakiman ang sumisira sa kung ano ang mayroon ang isang tao. Mga kapatid, ito ang aral na matututunan natin sa mga pagbasa sa linggong ito. Ang kasakiman. Sabi nyo nga po, sa unang pagbasa, kinondena ni Propeta Amos ang mga pinuno na hindi makatarungan. Anong sabi niya? Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Ang dagdag pa ng propeta, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Kinondena ni Propeta Amos ang pamumuhay ng mga pinuno sa Israel dahil bunga ito ng paghihirap ng iba. Yung kanilang kaginhawahan, yung kanilang kayamanan, bunga ng kahirapan ng iba. Umangat sila, pero lumulubog ang iba. Komportableng-komportable sila habang nagdurusa
ang iba. May kilala ba kayong ganong pinuno? Hello. May kilala kayo? Hindi po kaming mga pari nagsabi nito, ha? Mamaya sabihin na naman, kayo mga pari talaga kayo, nakikialam kayo. No, pinasa lang ni Maymay yun, ha? Hindi ako yun, ha? May, di ba yun? Oh. Tingnan mo, yung kasakiman na nangyayari noon, mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Nangyayari pa rin ba ngayon? Nangyayari, hindi ba? Yung nahihiga ang mga pinuno, hindi lang sa higaan, kundi magarang kama. Hindi lang basta pahingahan, sabi? Malapad na himlayan. Hindi lang umiinom sa ordinaryong baso. Di ba? Sabi, yung alak, pag ininom mo, saan ba nilalagay? Saka umiinom ng alak. Di ba? Sa cup lang, alam na alam, di ba? Tagay-tagay lang, di ba? Konti-konti lang. Sabi? Umiinom sa mangkok. Imagine mo yun. At hindi lang basta mangkok, malaking mangkok. Yung lagayan ng sinigang. Di ba? Imagine mo, ganon kung uminom. At hindi lang yun. Ano pa sabi? Hindi lang basta naglalagay ng pabango. Ang pabango, paano maglagay? Hello? Di ba? Psst, ganyan-ganyan lang, dito-dito lang, di ba? Minsan ayaw mo pang pisitin di ba? Bakit? Siyempre, tinitipid mo. Mahal sayang Pero, ang sabi ni Propeta Amos, pinapahid sa buong katawan. Napapapikit yung iba, Ganyan ang kagahaman. Ang dali gastusin at ang bilis aksayahin dahil hindi nakuha sa tamang paraan. Hindi ba ganon? Kapag ang pera, hindi mo pinaghihirapan, gastos ka lang ng gastos, di ba? Hindi naman galing sa iyong pondo kung maka-request ka. Wagas, hindi ba? Hello? Ganun Pero pag ikaw ang naghirap sa pera, anong ginagawa mo? Halos tipirin mo. Di ba? Yung mga nanay dito, di ba? Pag namalengke ka sa Divisoria, anong binagawa mo? Tumatawad ka pa. Di ba? Tinakal na, hihingi ka pa ng kaunti. Kasi gusto mo, di ba? Pinaghirapan yung pera, magamit ng wasto. Titipirin mo. Pero, ang taong sakim, ganyan kung gumastos. Ganyan kung aksayahin. Bakit? Hindi nakuha sa tamang paraan. Kaya nga, ang babala ni Propeta Amos, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Sa mga sakim dyan, tandaan ninyo, kayo ang unang itatapon at matitigil din ang inyong pagpipiging at pagsasaya. May kilala ba kayong sakim? Hello? Nakakatawa, Nakakatawang nakakainis. Kasi yung nangyayari noon, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Diba? Mantakin mo, kakain ng hapunan, magkano? 750,000 pesos. Napapalunok ka, Kasi akalain mo parang hindi mo kikitain yon sa isang ordinaryong tao sa kanyang buong buhay. Pero sila, kung gumasta, isang kainan lang. Bibili ng bag, magkano? Milyon-milyon. Milyon-milyon. Ay, hindi ka magtataka. Gusto lang pala payong binili sa sakyan. Ganyan ang sakim. Sobra kong gastusin at aksayahin. Bakit? Hindi nakuha sa tamang paraan. Tandaan ninyo, kayong mga sakim,
Ang sabi ni Propeta Amos, kayo ang unang ipatatapon. Saan itatapon? Hello. Saan itatapon? Oh, sila po nagsabi nun, ha? Ito naman ang ipinakikita ng kwento na narinig natin sa Ebanghelyo. Ang kwento ng mayamang lalaki at kwento ni Lazaro. Matapos magpasasa ng mayamang lalaki, siya ay itinapon sa Hades. Siya'y nagdurusa sa apoy. Samantalang si Lazaro inaaliw kasama ni Abraham sa langit. Kung babalikan natin ang kwento, ang naging buhay ng mayamang lalaki, siya ay nagpasasa. Nagpasasa sa mundo. Nagsusuot ng mamahaling damit at pagkain na halos magkandahulog sa mesa. Bakit nahuhulog sa mesa? Sa sobrang dami, di ba? Kaya may nahuhulog sa lapag kasi sobrang dami. Imaginein mo yon, yung hindi na magkasya sa mesa. O kaya yung sumubo ka ng tatlong kutsarang kanin sa bibig. Tapos sinubo mo pa yung isa. Ano mangyayari sa'yo? Hello? Mabubulunan. Hindi ba? Itatapon mo. Di ba? Sobrang kasakiman. Yung sobrang pagkain. Wag na tayong lumayo. Hindi ba? Kapag handaan at merong buffet, di ba? Kumuha ka ng plato, anong ginawa mo? Nilagyan mo ng kanin. Tinabihan mo ng pansit. Nakita mo yung kaldereta, sinandok mo. Nilagay mo sa tabi ng kanin. Pagkatapos, may menudo. Pagkatapos, mayroong egado. Ano pa? Pagkatapos, nakita mo pa yung chapsuy. Siyempre, kailangan may gulay naman. No? Nung napuno na yung plato mo, sa huli, mayroong buko salad. Sa mo nilagay? Sa tabi ng kaldereta. Diba? At nakita mo pa yung leche plan. Wala ka na mapaglagyan, pinatong mo sa kanin. O anong lasa nun? Natatawa tayo, no? Hindi ba ganon? No? Yung para bang mauubusan ka, na pwede ka namang bumalik. Pinagsama-sama mo. Bakit? Nagagahaman. Ayaw maubusan. May kakain pang iba, pinuno mo yung plato mo. Ganyan ang nangyari sa mayamang lalaki. Sa sobrang daming pagkain, hindi nakita si Lazaro na nagugutom. Anong ginagawa ni Lazaro? Namumulot ng mumong nalalaglag sa hapag habang nasa pinto ng mayamang lalaki. Sadya naman talaga ang sakim, sa huli, sarili pa rin ang iniisip. Sarili pa rin ang ililigtas. Mantakin mo, naghihirap na yung mayamang lalaki, gusto pa din guminhawa. Ano sabi niya? Utusan mo si Lazaro, isawsaw ang kanyang daliri para mapaginhawa ang aking bibig. Pero mo yun, naghihirap na, naguutos pa. Sakim talaga no? At hindi pa natapos doon. Ano sabi? No, papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sabihan, bigyan ng babala ang aking mga kapatid para hindi matulad sa akin. Sakim talaga, no? Hanggang huli. At nakakatawa na nakakainis kung bakit ang mga pagbasa natin sa araw na ito parang tumutukoy pa rin sa mga kwento na nangyayari sa ating panahon. Nakakatawa na nakakainis kung paano may mga nagpapasasa samantalang may mga nagdurusa. Kung paano mayroong umaangat samantalang marami ang lumulubog. Kung paano may mga yumayaman sa kabila
ng mga taong maraming naghihirap. Tapos ngayon na nagkakabukingan, ngayon na nagkakahulihan, ngayon nga isa-isa silang nilalantad, gusto pa din nila, komportable sila at maginhawa. Di ba? Ano sasabihin? Witness Protection Program. Gusto pa din, komportable pa din. Sila na yung gumawa ng masama, gusto sila pa ang protektahan. Hindi ba? Kwento ito ng kasakiman. Hello. Simple lang naman Simple lang naman ang mabuhay. Kung susundin lang natin ang sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Anong sabi niya? Paano lang mabuhay? Mamuhay bilang lingkod ng Diyos. Paano? Sikaping mamuhay ng may katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Siguro, kung meron lang pag-ibig ang mga pinuno, wala sigurong pinunong sakim. Kung meron lang pananalig ang mga pinuno, walang pinunong sakim. Niisip ko nga minsan nagdadasal pa kaya ang mga pinuno? Hello? Hindi ko na alam. Napapaisip lang din ako. Pero alam nyo, ang kasakiman ay hindi usapin kung ano ang sapat. Ang kasakiman ay usapin kung paano maging tapat. Tandaan ninyo, kasakiman ang sumisira sa kung ano ang mayroon ang isang tao. Kaya ka nasira dahil sa kasakiman mo. Ang kasakiman ay hindi usapin kung ano ang sapat, kundi kung paano maging tapat. Amen? Amen. Ngayong araw na ito ang kapistahan ng unang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. No? Si San Lorenzo Ruiz, kung naging sakim, siguro wala tayong Pilipinong santo. No? Bakit? Ultimong kanyang buhay. Anong sabi niya? 1,000 man ang aking buhay, paulit-ulit ko tong iaalay sa iyo, Panginoon. Tingnan mo. Kahit yun, si San Lorenzo Ruiz, wala ni katiting na kasakiman. Kahit yung buhay niya, paulit-ulit niyang kayang iaalay. Bakit? May pag-ibig, pananalig sa Diyos, at kayang magtiis. Yan ang susi para malabanan ang kasakiman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.